But para lang ma-dispose na natin yung dalawang bagong witnesses, kindly administer the oath to Maria and Joy. Hindi ito yung mga real names nila, pero kindly administer the oath to the two new witnesses. Kindly stand up. Kindly raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. Please sit down. And ipaliwanag nyo lang bakit kayo naanditong dalawa. Kayo na yung magkwento. Good afternoon po. We have their real names. Nandiyan naman sa invitation. Thank you. Okay, so we are working for our boss, Rico Ocampo, who was the previous tenant of 30 Tamarind at Forbes Park. 30 Tamarind South Forbes. South Forbes, Yeah. sir. Kayo yung mga staff ni Mr. Rico Ocampo. Kami po, yes po, office staff po ni Yeah. Sir. Na siya yung tenant doon sa bahay na naibenta noong April 2023. Go ahead. That is Continue. correct, Your Honor. And then, during that time, January 29, we were CC'd sa email sa boss namin that we are being evicted January 31 at 3 p.m. Dapat nakalabas na kami ng place. Unfortunately, sa sobrang dami po ng gamit, we weren't able to comply with their deadline. So we have asked TJ Conti, who is the broker from Turnkey Properties. Nakipag-coordinate po kami to have an extension. And we were given until February 3, I think. That was already 2024. And eventually you were evicted. And who informed you that you were being evicted? We were informed by our boss po. It was parang email po ng law firm. And then sinisi po kami ng boss namin for us to be aware that we have to leave the place by January 31, 2024 at 3 p.m. Yeah, I was able to talk to your boss, si Mr. Rico Ocampo. And he made mention na meron kayong nakaharap nung you were forcibly being pushed out of the residence. Nabanggit niya si Carla Discaya. Would you confirm that? That was February 1 po. Yeah. TJ Conti, he introduced us to the contractor, but he didn't mention the name. Yeah. But how did you know that that contractor being referred to by TJ Conti is actually Mr. Discaya? Well, actually, sir, we already mentioned to our boss nung lumabas yung mukha po ni Mr. Discaya. Nasabi ko, kamukha Saan lumabas ang sa mukha? TV po, when the flood control project is being brought up. No? During the hearings. Yes, during the hearings. Okay, so sabi so- ko sa boss ko, sorry Yeah. about that. Sabi ko po sa boss ko, tsaka sa colleague ko, tingnan nyo nga, ma'am, tingnan mo pong maigi itong mukha na to. Hindi ba ito yung contractor na pinakilala sa atin ni TJ Conti? And then we both agreed na siya nga. And he was physically there. He was physically there. How long did you talk to Mr. Discaya? It's less than 5 minutes po, pero kasi natandaan namin siya because he was the one manning the people na sinabihan pa na tulungan kami para mapabilis yung pag-move out namin. Kindly narrate the conversation that took place between you and Mr. Discaya at that point in time. Okay. During February 1 po, it was just a short introduction by TJ Conti. He mentioned that he is the contractor. And then February 2, medyo nagtagal po kasi nakiusap na nga kami na we really cannot matanggal lahat ng mga gamit dahil sa sobrang dami. And he also mentioned to us na contractor ako dito Meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. And then after po nun, That's according to Mr. Discaya. that is according Okay. to the contractors. Now, nandito tayo ngayon sa pagdinig. Kung makikita nyo personal, si Carla Discaya, makikilala nyo? Yes, Your Honor. Pakituro nyo nga kung nandito siya sa loob ng session hall. Lapitan nyo na lang kung sino dyan among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Your Honor, Excuse pwede me, po bang... you will be recognized later. Okay. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, miss. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo
na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Tama po, sir. So maski ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging statement. Correct, Your Honor. O ngayon, Curly, it's your turn. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na naginip ako ng It's not for you to bangungot. identify them, it's for them to identify you. Your Honor, wala po kasi ang maalalang transaction at saka That's your nakapas. option to deny. What we are establishing here is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at nine-name drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na siya nagmamay-ari, bagong may-ari nung number 30 Tamarin Street sa South Forbes. Yun lang naman eh. It's not for you to be able to, hindi naman ikaw ang witness against them eh. I don't know if I'm correct. Secretary Bida, kindly help me out, or Dong, PG Dong. Tama ba yon? Wala siyang karapatan na i-identify yung nagturo sa kanya? Opo. Ang right to confrontation ho kasi, kung yun ho ang iniisip ni Mr. Diskaya, will come at the appropriate time. But for purposes of identification, ang kakailanganin lang po ay yung taong mag-identify dun sa taong kikilalanin. Thank you, PG Dong. Sige, say your piece. Your Honor, gusto ko po sanang ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa nga alam kung anong mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar na yun. Ang kaya ko lang bilhin po ng mga lupa sa lugar lang po ng mga Pasig na hindi ganun kamahal ang presyo ng lupa. Hindi ko naman sasabing bumili ka eh. Hindi naman yan sinasabi, ikaw ang bumili. Anyway, that's it, ano? Ang sabi, Mr. Chairman, contractor daw. Ikaw daw ang contractor. Yun ang sabi. Hindi sinabing ikaw ang bibili. Your Honor, hindi po talaga, hindi pa po kami nakakapasok sa South Forbes Park. Settled na yan. At isang beses. Opo. They pointed to you, they identified you, and you are denying. Period. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng personal opinion no sa ating napanood kanina dito sa Senate of the Philippines dito sa kanilang hearing sa Blue Ribbon Committee no. At ito nga po yung bagong witnesses no, dalawang witnesses po na nag-under oath po na tinuturo itong si Curly Diskaya na isang kontraktor na siya daw yung nakausap na itong dalawang staff na to na dating umo-occupy dun sa high-end no na property dyan sa South Forbes Park no. At parang ang nangyari kasi mga kababayan ay itong si Curly Diskaya daw yung humarap dito sa dalawang staff kung saan sinabi nila na parang minamadali na no na makaalis sila doon at meron daw hinahabol na deadline itong si Curly Diskaya dahil sila nga naman yung contractor di umano nitong dating House Speaker Romualdez no. Pero dito naman makikita natin no na itinanggi ni Curly Diskaya itong aligasyon na to na siya ay nakapasok dito sa South Forbes Park no at nagkaroon siya ng transaction dito. At hiniling niya nga kanina dito sa komite na tanggalin yung mga face mask no, yung takip nila upang makilala ni Curly Diskaya kung talaga bang nakaharap niya to o nakadaupang palad niya kasi ni sa hinagap daw ng kanyang panaginip o sa panaginip man lang ay hindi niya pa daw to na kikilala o nakikita at ganitong senaryo yung nangyari. Sa kabilang banda mga kababayan, after nga nitong nangyaring hearing sa Senate ay nagkaroon din ng pagkakataon na maglabas ng kanyang statement itong abogado ni dating former House Speaker Martin Romualdez na walang kinalaman or walang basihan, walang matibay na ebidensya na makakapagsabi nga talaga na si former House Speaker Martin Romualdez yung nakabili ng property dyan dahil nga po dito sa sinabi ni Curly Diskaya na never siya no na nakapasok dito at nagkaroon ng transaction sa Forbes Park no at yan yung nakakalito mga kababayan kaya ganito yung nangyayari sa ating bayan no na talagang parang mas lalong nadadagdagan yung isipin
at trabaho nung tunay talaga na mag-iimbestiga dito sa nangyaring flood control project. Kasi mga kababayan, para sa akin, mahalaga talagang malaman natin itong controversial sa likod nga po ng pagkamkam sa napakalaking halaga dito sa Kaban ng Bayan. Kasi involved po dito mga kababayan yung mga government officials, no, may mga pribadong kontraktor at ayan ay mabigat mga kababayan dahil dapat itong mga government official natin sila nga dapat yung tagapagbantay diyan sa Kaban ng Bayan at sila dapat yung nagpapatupad ng naaayon at nararapat para sa taong bayan, no. Itong napakalaking budget na nawala dahil dito sa flood control ay talagang napakalaking pang-iinsulto sa taong bayan, no. Kaya dapat talaga yung accountability and transparency ay talagang maano yan, no, magampanan ng ating mga opisyal diyan sa gobyerno. Dahil nga hindi biro mga kababayan yung nawawalang pera, bilyon-bilyon, no? Halos yung nakamkam ng iilang individual at dito nga po sa nagiging pagdinig sa Blue Ribbon na committee, itong mga nangyayaring investigasyon ay nagsasabi talaga at nagpapakita talaga na hindi pa rin talaga tuluyang natutuldukan itong mga aligasyon na ito laban dito sa mga taong nakikita natin sa ngayon, no. Kasi ibig sabihin, meron at meron pa rin lumalabas eh. Parang may mga bagong statement, bago na namang madadawit na mga pangalan. So imagine niyo yung mga kababayan, ilang buwan na din ang nakakalipas pero still hindi pa rin talaga nabibigyan ng linaw itong nangyari sa flood control scandal issue, no. Dahil wala pa rin pong naipapakulong na mga bigatin talaga, no, yung mga sasabihin talaga nating mga mastermind or yung pinaka-boss nila dito kung bakit nangyari yung ganitong bagay. Kasi mga kababayan, yung mga nakulong, hindi kikilos yan eh kung walang basbas nang nasa itaas nila. Kasi ano mo naman, kumbaga napakahina mo naman na leader, no? Napakahina mo namang boss kung naisahan ka ng mga ganyang tao lang. Ibig sabihin, it's either tinolerate mo or hindi ka nagtatrabaho ng maayos kaya nalusutan ka ng mga ganitong bagay. So ang tawag sa ganyan na parang wala kang kwenta, no, na mamuno kung sakaling nalulusutan ka ng mga ganitong bagay, no. At hindi ka na dapat manatili sa ganyang posisyon kung hindi mo naman kayang i-manage, no, yung mga nasa ibaba mo. Ano yun? Ikaw pa ang susunod sa kanila? Ikaw pa yung didepende sa kanila? So, ikaw dapat bilang isang leader, no? Kahit saan to sa mapa-local government man yan o national government, kung ikaw ay pinagkalooban ng pagkakataon, binigyan ng mandato ng mamamayang Pilipino ng iyong mga nasasakupan, gawin mo, do your job, no, as a leader na dalin mo yung constituent mo, dalin mo yung mamamayan mo, dalin mo yung mga tao mo dun sa maayos na landas at hindi yung ganito. Kasi ito mga kababayan, opinion ko lang 'to, itong paglabas naman ng dalawang testigo ko, no, na nagdidiin na naman dito sa mga taong na-mention, another ano na naman 'yan, dagdag isipin na naman 'yan ng publiko. At eto napakahaba ng ano nito mga kababayan na nangyaring hearing dito kanina. So kung mapapakinggan nga natin itong si Senator Marcoleta ay sinabi niya nga na noon pa sana, no, na kung ibinigay yung nararapat na mga dokumento, tamang datos, matagal nang naaksiyunan itong mga bagay kasi naging ano parang naliligaw na tayo kung saan tayo papunta. Napakarami ng tao biglang na-involve na hindi naman talaga kasama dun sa pictures, no, ng nangyaring pagnanakaw na malawakan dito sa flood control scandal. So bilang isang mamamamayang Pilipino, no, na talagang gigil, no, at uhaw sa tunay na nangyari, kasagutan dito sa nangyaring pagnanakaw. Kaya para sa akin mga kababayan, kawawa talaga dito yung bansa at yung mamamayang Pilipino. Kasi tignan nyo, 'di ba? Parang naka-focus na lang yung ating mga government official dito sa pagtugis, no, sa totoong nagkasala. So kanya-kanyang takipan, kanya-kanyang istorya. So nawawala na yung nawawala na yung tunay na essence kung bakit
nandyan sila, no? Kung bakit sila ay nakaupo sa kanilang mga pwesto kasi may tungkulin sila para sa bansa at para sa mamamayan na dahil dito sa napakalaki at napakalawak na korupsyon na nangyari sa ating bansa, dito na napupunta yung malaking porsyento ng kanilang panahon, ng kanilang oras para gugulin o habulin yung mga gumawa nito. At ang masakla pa dito mga kababayan, para talagang yung tubig na malabo, alam nyo yun? Parang imbis na lumilinaw, lumalabo, nahahaluan ng iba-ibang pang mga balita. So, ang ending, naka-focus na lang doon, yung para talaga sa Pilipinas, para sa mamamayang Pilipino, nawawala na, no? Parang napag-iiwanan na tayo. Kita nyo na lang yung ekonomiya natin, di ba? Mga investor na hindi na nag-i-invest dito sa Pilipinas, mapa-local man yan o foreign, takot ng mamuhunan dahil nga dito sa hindi masagot-sagot na anomalya sa flood control project. Malaking epekto po talaga to sa ating ekonomiya. Kaya para sa akin mga kababayan, kailangan talagang matuldukan na itong ganitong sistema. Tunay na reforma sa ating gobyerno, sa sistema kung paano panagutin yung mga nagkasala. Yung transparency and accountability ay dapat mas paigtingin pa, no, upang nang sa ganun ay hindi na maulit pa to sa mga susunod na henerasyon. So ngayon pa lang na ganito na yung naranasan natin, talagang dapat maging aral na to at maging tanda na din to sa mga government official natin and also sa ating mamamayang Pilipino na huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga kung ano yung sinasabi ng ating mga nakaupong government official. Tignan natin yung resulta ng kanilang mga ginagawa at maging matalino na tayo, no, sa pagpili ng ating mga susunod na mamumuno sa ating bansa. So again, maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.